Kumusta kayo dyan? Si Vino ito, isang teacher at isang engineer. At dito sa Web Security Lab na gagawin natin ay ito pong user role controlled by request parameter. Bali dito, ang gagawin natin ay mag-access tayo ng isang site gamit yung isang credential. Ito si Weiner, ang password niya is Peter. Pero dapat magkakaroon tayo ng control sa admin kahit hindi tayo yung admin. Gagamitan natin ng isang request parameter, then dapat ma-delete natin si username Carlos. So meron na po tayong nabuksan na ito po yung lab or yung site, kunyaring site. So dapat makapag-access tayo ng account which is Weiner, ano nga ba yan? Peter. Yan, Peter yung password, Weiner yung user. So, pindutin na natin yung my account. Pero bago yan, tingnan muna natin dito sa site na to. Wala tayong access sa admin. So, hindi pa to admin. Kailan muna natin mag-access ng account. And then, bubukas tayo ng Burp Suite. Ito yung gagamitin natin kasi kailangan natin intercept yung mga request query. And dapat naka-enable na yung proxy para ma-intercept ni Burp Suite. Ayan. Kailangan nating i-on yung intercept. Then kapag na-intercept na natin, so kapag nag-click tayo ng my account, makikita natin nag-prompt yung intercept. So na-intercept natin yung request query. So, ifo-forward lang natin to. Ayan. So, makikita natin, request ulit siya. Forward ulit. Yan, lumabas na yung usernames. Susulat natin dito yung Weiner. And password is Peter. Then, click natin yung login. Okay, nag-prompt ulit na intercept. Makikita natin dito, meron ba tayong makikitang kakaiba? Wala naman. Weiner password, sinesend niya lang yung username and password. Okay. So, forward lang natin to. Pwede natin itong i-try. Try nga natin palitan ng admin. Then, kapag forward ba natin, anong maglalabas? Invalid. So, ulitin natin. Weiner Peter, then login, intercept ulit, then forward natin, okay, forward uli natin, okay, successful yung pag-login natin, tapos pumunta na siya dito sa update email or your username is Weiner. Ngayon, kailangan natin tingnan kung meron bang makikita tayo dito na admin. So, wala. Home, my account, log out. Wala, no? Tapos dito, wala din. So, ulitin natin yung kanina. Testing natin to. Test lang. At any test Gmail. Kunyari, gmail.com. Then, update email. Okay, tingnan natin. So, update email. Wala. Pero dito, may makikita tayo dito sa cookie na admin false. So, dito, try natin itong gawing true. Kasi, di ba, admin false, so hindi siya admin. Kung ito-true natin to, ano kayong mangyayari? Forward natin. Isa pa. True. Lahat ng mga queries gagawin nating true.
forward ulit. Okay, successful. Na-update yung email. Pero dito sa taas may nabago. Tignan nyo. Nagkaroon bigla ng admin panel. So, ibig sabihin, kapag trinu natin yung admin na query doon, yung sa cookie, ang pagkakaalam ni server, si Winer ay isang admin. Kaya lumabas yung admin panel. So, click lang natin itong admin panel. So, intercept ulit natin. So, laging naka-false by default. So, ito-true lang natin to lagi. True. Forward. Okay. Ayun, lumabas yung users, which is si Winer and si Carlos. Pwede na natin itong i-delete. Pindutin natin yung delete. So, intercept ulit yun. Okay, okay, pang-delete ito. Kaya lang laging naka-false. So, ito true ulit natin to. Then, forward. Tingnan natin yung reaction. Advance. Oops, nag-advance siya. Proceed. Okay, i-true ulit natin. Forward. True. True lang ng true. Ayun. So, lahat ng query dapat intercept and lahat ng nandun sa cookie na may admin dapat naka-true para mag-work siya. Kaya gumana ito. So, ibig sabihin meron siyang bug. Dapat hindi pinapakita yung hindi dapat na-change yung admin at hindi pinapakita dapat dun sa query yung admin na true or false kasi pwede siyang mapalitan. And yung sa backend dapat may double checking yun ng parameters. I-check niya kung talagang yung user ay admin or not. Kahit pa siya nagpalit ng true or false, dapat chine-check pa rin yun. Yun yung magiging solution doon. Okay, sana meron tayong napulot na bago dito. Paki-like and subscribe po itong channel para continuous lang tayo sa gagawa ng ganitong videos. Thank you!